Yo! Dahil matatapos ng August, gusto naming ibigay ang ilang mga blind items. So blind items, ibig sabihin ito, either totoo siya, hindi rin naman totoo. At meron, oh my God, namatay na si Secretary Ople, si Susan. Oh my God, this is a sad news. I'm sorry po, mga katimang Betaball dito sa Unbearable Channel. Nakita ko lang kasi naka-open po yung TV ko kahit walang sound. Nako, si Secretary ng Department of Migrant Workers na isang napakagaling na ano po natin, napapanood ko lang, Secretary Susan Ople, nakikiramay po kami sa mga naiwanan po ninyo. Nakakalokang balita ito. Magba-blind item pa naman ako dun kasi na-interview ko na yan napakahusay, napakabait. Yan. Ay nako, napaka-dedicated na public servant. Bakit ba yun? Anyway, going back to simulan ko na lang siguro yung pagba-blind item sa pag-acknowledge muna ng ilan po sa ating mga kaibigan na mga subscribers na talaga namang kinatutuwaan ko ang mga mensahe. Hindi ko naman mga ilan lang po to sa nakita ko pero hayaan niyo po sisikapin ko dahil iniisa-isa ko yan Kagaya ng mga Don Bell fans, kagaya ni Richel Gadia, si Rebecca Camus, si at Rosal Tan Awon, at Chi40 Faes 8933, at Thelma Sadia Baklig 8438, at Neneth Reyes 4501. Ba't may mga number? At Rowan Fain, at Christy Isabedra 6870, at Lita Reyes 6528, at Chrismar 3385, at Amalita Santiago 6319, at Violeta Whitner 2573, at Benz si BM 5VN, at Rowena Donasco 2701. Tapos yung mga Ponin fans, yan, si Naria De Leon, si Emol Feki. Mahirap kasi i-pronounce yung babasahin yung mga niya Cornelia Ehe 8587, si Maymay Moreno 3228, si Mami Neth Vlogs, Noralyn Fernandez, Norma Lorenzo from Minnesota si May Zapanta, Lucy David, TC4EF, at Filomena Alonzo, si Eliza Kayabyab, Reza May Villa, JRYOKAAA0, ang mga K-Deluxe fans, kagaya ni na Gracelyn Bigstone, Azon Banaya, Analiza Arsiga, may mga numbers pero hindi ko na nababasa, Ken J, yon, at Lucila Mendoza, Mierna Rosales Lumanglas, Cheesecake, The Princess, Marisa Garcia, Lourdes Be, Mary Grace Condolon, tapos yung mga SB19, mga kapwa ko 18 fans dyan, mga supporters, lalong-lalo na kay @Gigi_Vector from Switzerland pa si Noel Dem 5275, Agno TV, at Stale Potatoes. Oh, di ba ang taray? Ang galing-galing. Mayroon pa mga iba. Babasahin ko na lang din yung iba mamaya or sa susunod nating pag-podcast. Binabati ko po lahat ng mga supporters ng Maclis, May Intrata, Don Bell, Paunin, Maclis na sabi ko na, Lizken, particularly mga Lizken fans natin dyan na talaga namang wow, ang gaganda ng mga mensahe po ninyo at talaga pong sinusubukan kong tinatry kong sagutin yung iba naman ina-acknowledge ko by liking it, by pag ng heart, at saka pagpo-post ng gusto ko sila, mga ganon. Tapos doon sa mga ibang walang magawa lang na alam niyo yon, parang nang-iinis lang na nagko-comment. Tapos hindi naman wag na lang kasi hindi rin naman namin kayo pinapansin. Dahil eto, napansinin niyo na. Unang blind item natin. Blind item number 1. Sino ito? Talagang may ganun ako. Blind item number 1 for August. Babalik natin yan. Nakakatawa itong isang young actor na para bang dahil nga sa social media, masyado siyang engaged, masyado siyang kumbaga hook doon sa anong tawag natin dito, paggamit ng social media.
sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang katawan. Oo. Minsan pag nagsasayaw siya, nakikita mo half naked siya, naka-shorts lang siya, o di kaya naka-pajama na bukol ang harapan, mga ganun. Tapos may mga pictorial siya minsan na talagang nandoon siya sa loob ng bathtub, naka-brief, etc. Na siyempre kinukall yung attention ng management niya na parang, ano ba to, dinidevelop mo nyo ba para lumabas ito sa Viva Max? Viva Max na! Dinidevelop mo ba para magpakita ng kaseksyan and everything? But then again, hindi natin siya inuhusga. Actually, baby ko to eh. Hindi natin siya inuhusga na alam mo yon, ito yung paraan siguro niya na i-express yung sarili niya. Pero sabi natin, hinihinay. Kasi baka mamaya nga matag ka na masyado ka nang nagpapapansin, although sa paningin naman namin, may kakayahan naman siyang magpakita ng kung anong meron siya, di ba? Kasi gano'n naman talaga eh, normal. Kung paano nakakakita rin tayo ng mga babaeng nakabikini, mga babaeng, alam mo, yung nakatupis, kung mga naka-bathing suit dyan or what, yung mga nagbo-beauty contest, kita na natin yung mga kuyukot ng puwet, etc. Siya naman yung aktor na, siguro nga, una-una confident sa kanyang sarili, feeling niya may pagmamalaki naman siya, edi pagbigyan na lang natin ang kanyang ratio. But yes, nag-a-agree kami dun sa mga panawagan ng mga fans din at ilang supporters na kung wala naman sigurong binubuong proyekto or bagong brand or imahe na alam mo yon na may kaugnayan sa pagpapakita niya ng madalas yung pagpapakita sa social media ng kanyang katawan na nakabrief lang siya, nakapajama na bukol-bukol etc. Or nagsasayaw siya na umaalog-alog dyan at alam mo yon yung parang lato-lato na wag naman bebe, ako lola mo na ako pero minsan hindi ko magets eh. Siguro issue ng mga kabataan ngayon yan. But then sabi nga natin, siguro nga may tamang audience lang siguro siyang pinatutungkulan. Pero once kasing ipinost mo na yan, nagiging subject na yun kung ano-anong opinion ng mga tao. Iyan ang blind item number 1. Huwag na nating itago sa pangalan ganito kasi I'm sure alam nyo yan kasi madalas ko rin ibinibida yan sa inyo. And I'm sure kung mahilig kayo sa social media na TikTok, alam nyo at makikilala nyo kasi marami naman silang gumagawa niyan actually, pero siya very consistent kasi siya. Very consistent siya na ginagawa niya kahit nasa pool, nasa kwarto, nasa bathtub, nasa shower, and minsan may mga katropa siyang kasama niya. Yun, tama na yun. Blind item number 1. And again, blind item number 2 naman tayo. May kinalaman naman ito sa isang young actress. O, di ba? Para balance, may young actor, may young actress. Young actress naman na nagbibida din sa series. May series siyang tinanggap, may series siyang nilabas na kasama niya puro mga equally competent and award-winning performers. Para safe ako, performers. Kasi yung mga performer na nandoon, may senior, may junior, may lalaki, may babae, may bading. Oh, ganda ng na talaga namang nahahasa ang kanyang husay, ang kanyang galing sa pagpapakita ng kanyang dramatic prowess na matatawag. Pero, di umano, itong young actress na to, may kakaibang attitude or may kakaibang ugali na pag nasa set siya, alam mo yon, kailangan meron siyang laging kabatuhan. Ibig sabihin ng kabatuhan, pag nagre-rehearse, yung may nire-require siya sa production na kailangan meron po akong bago ako kukunan, paharapin ninyo dyan sa mga ka-eksena ko, kailangan muna ako, praktisin nyo ako kay ganito, kay ganyan-ganyan. Na nagiging tuloy ng production na parang additional cost ba ito sa amin? Or natatagalan ba ang aming pagtitaping or pagsushoot dahil may ganitong requirements si actress na hindi naman natin masisisi kasi nga sabi namin dito sa teleserye na kung saan isa siya sa mga bida, talaga namang lahat, wala kang itatapon, lahat award-winning ang mga ka-eksena niya. Lalo pat dun sa role niya, yun ang madalas niyang nakaka-eksena. Syempre siguro ayaw naman niyang matabunan siya, ayaw naman niyang mamukhang syonga-syonga siya. So siyang actress nag-e-effort. But yung pag-e-effort nga niya, nagre-require or nagdi-demand sa production ng additional oras na kumbaga nagpapatagal pa at additional na siguro cost kasi may mga binabayaran silang mga professional para lang maka-eksena sa rehearsal nito niyang actress. So, hindi ko na rin sasabihin ko anong teleserye, wala na rin masyadong clue kasi I'm sure pinanonood nyo rin ito gabi-gabi
bahagi ito ng collaboration ng dalawang network, at pinagsama-sama dito yung mga artista ng isang network plus artista ng isa pang network na binigyan ng pagkakataon itong young actress na mapasabay at lumabas din yung kanyang galing sa ano. But the thing is, yun nga, ang blind item is nakakatulong, nakakadagdag ba siya sa cost, at nakakaabala ba yung requirement niyang bago kukunan yung matitinding eksena, kailangang may nakakabatuhan muna siya. O, yun na. Dalawang blind item for the month of August na inyo pong natungayan dito sa Unbearable Channel. Sana naaliw lang din kayo. Yun lang. Hindi na ako masyado, kasi sabi nga natin, ang blind item pwede namang may katotohanan, pwede namang narinig lang or napanood lang or whatsoever. But still, ang importante dito, kung may ebidensya tayong pinagmamalaki, yun sana ang ating susundan. Hindi tayo nandito sa blind item para manira or para lang pintasan si ganito o si ganyan. Kundi para ipahatid sa inyo na may mga pangyayari talaga sa loob at labas ng showbiz na may mga ganitong ganap. So, binablind item na lang kasi pangit naman ang pangalanan mo pa, tapos sisisihin ganito, ganyan-ganyan, di ba? O, yun na! Ako ang inyong lingkod. Again, mga sponsors ko, mga subscribers ko, at yung mga regular nating mga tagapagtangkilik sa Team Unbettable Channel, Ambet Nabus po. Nagpapasalamat sa inyo. Diyos maray na banggi po sa Induga Boss. Thank you.